Isang masayang araw sa inyong lahat mga bata. So kumusta kayo? Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan at may mabuting kalusugan habang nanonood ng ating aralin para sa linggong ito. Ang ating tatalakayin para sa unang quarter at ika-4 na linggo ng inyong GMRC 5 ay sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. So ano ba yung ating mga ginagawa kapag nasira na yung ating mga gadget? Nasira na yung iba nating halimbawa mga tablet, nasira yung ating laptop, nasira yung ating ibang gamit, no? Technological man o hindi, paano ba natin itinatapon ito? Paano natin dinidispose? Ginagawan ba natin ng paraan ito para maayos ulit o magamit? O talagang pinapapalitan na natin ito kina nanay at tatay? So ito yung ating mga pag-uusapan para sa linggong ito. So sana ay handa ka na at tayo ay magsimula na ng ating pagtalakay sa ating aralin. Okay, so sariling pamamahala sa mga patakpong gamit teknolohikal, mayroon tayong mga kaugnay na paksa na tatalakayin na may kinalaman sa ating pangunahing paksa o pangunahing tuon ng ating aralin. So una, mga hakbang para matugunan ng hamon sa sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. Pangalawa, wastong pagtatapon ng gamit teknolohikal. At pangatlo, segregasyon ng mga patapong gamit teknolohikal. Narito ang ating layuning pampagkatuto na ipapakita ang pagiging masinop sa pamamagitan ng paggugol ng sapat na panahon at lakas sa pagtatapon o pagreresiklo ng mga gamit teknolohikal nang may pagsasaalang-alang sa kaligtasan at kakayahan. Narito naman ang mga kasanayan na dapat mong matamo pagkatapos ng linggong ito. Una, nakapaghahayag ng mga wastong paraan ng sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. Nahihinuha na ang sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal ay pagtitiyak ng kaligtasan at kalusugan ng kalikasan at tao. At nailalapat ang mga wastong paraan ng sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. Tayo ay tumungo na sa ating unang araw at syempre kapag unang araw tayo ay laging nagkakaroon ng maikling balik-aral. Ating balikan, ano nga ba ang kahalagahan ng pag-iimpok o pagtitipid o pag-iipon ng ating mga salapi o kung ano man na ating mga resources na sa tingin natin ay dapat na ipunin. At bilang bata, kung kayo ay nakapag-impok na, ano ang nais niyong gawin sa naipon ninyo? May gusto ba kayong bilhin? So malimit no ang ginagawang motivation sa atin ng ating mga magulang, lalo na kapag gusto nila tayong turuan na mag-ipon, ay kung may mga nais tayong bilhin na gamit. Mura man ito o hindi, kasi alam naman natin kapag medyo ito ay may kamahalan, tumutulong ang ating mga magulang na dagdagan. Pero mas natutuwa sila, alam naman natin na may pambili sila, pero yung pinakapunto doon ay tinuturuan nila tayo kung paano magtabi, no, at paglaanan yung mga bagay na nais natin. Ibig sabihin, hindi lahat ng bagay ay kayang-kaya pwede nating makuha ng ganon-ganon na lang. Lalo na kung ito naman ay hindi pangangailangan, yung gusto lang natin, hindi ba? So, kapag may mga bagay tayong nais o gusto na sa tingin naman natin o sa tingin ng magulang natin ay pwede naman na wala tayo, yun ay kailangan nating pag-ipunan. No? Ibig sabihin, lahat ng gusto natin, kailangan pag-ipunan natin kung nais natin itong makamit. Okay, so para sa ating susunod na gawain, so hanapin at bilugan sa crossword puzzle ang sumusunod na mga salita. So, laptop, cellphone, tablet, camera, headphone, mouse, at keyboard. So, maaari mong i-pause maya-maya yung ating video upang makita mo at matutukan mo kung nasaan ba yung ating mga salitang ito sa ating crossword puzzle. At ano ang tawag natin sa mga gamit na ito? So, alamin ang sagot sa pamamagitan ng paglagay ng mga nawawalang salita sapat lang. Pero alam mo na, batay sa mga larawan na iyong nakikita. So, meron tayong nakikitang cellphone, meron tayong nakikitang camera, game controller, ano pa ba ito? No, may relo, yung uso pa dati na iPad na yung puro tunog lang or sounds or music lang ang laman.
Okay. So, ang tamang sagot ay gamit teknolohikal o yung ating mga gadgets. Okay, so atin nang hawanin ang bokabularyo at muli ito yung mga salita na ating makakasalubong no, sa pagdaloy ng ating talakayan para sa aralin na ito. Okay, so hanapin ang kahulugan ng mga salita sa kaliwa. So, ano bang ibig sabihin ng 3 R's? Ano bang ibig sabihin ng recycle? Ano bang ibig sabihin kapag sinabing masinop? Ano yung segregasyon? At ano yung reuse? Okay. Mayroon ka bang nakita kaagad na wastong kasagutan para sa ating mga salita sa kaliwa? Okay, tingnan natin kung wasto ang iyong sagot. Okay, para sa unang bilang, reduce, reuse, recycle. So, pangalawa, ang recycle ay gawing panibagong material o gamit ang isang patapong bagay. Pangatlo, masino, pagiging maingat o malinis lalo na sa mga bagay na maaring pang mapakinabangan. So, ibig sabihin, yung isang bagay, pagkatapos gamitin, hindi basta-basta nilang tinatapon. Kasi may naisip pa silang paggagamitan nito na sa tingin nila ay makakatipid sila kaysa bumili pa sila ng panibagong gamit. So, pang-apat, paghiwa-hiwalay at pang-lima, paggamit muli. So, tumungo na tayo sa ating unang kaugnay na paksa. So, ano nga ba yung mga hakbang para matugunan ang hamon sa sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal? Hindi makakaila na sa panahon ngayon, lahat tayo ay mayroon ng mga gamit teknolohikal o yung mga gadget. Ang mga kagamitan na ito ay matatawag na nating needs. Dati, hindi pa siya matatawag na pangangailangan. Masasabi pa natin siya na mga gusto o yung ibang term, luho o yung mga wants pa lang natin. Pero habang tumatagal na yung panahon, dahil na-incorporate na at patuloy nang lumalawak ang sakop ng teknolohiya, ay nung lumaon, naging pangangailangan na natin. Kagaya ng cellphone, hindi ba? Dati, pwede naman na walang cellphone kasi may mga telepono tayo, may mga landline pa tayo sa bahay. Pero nung lumaon na, naging mas personalized na yung paggamit ng cellphone. Kumbaga, kasi kapag telepono, maraming tao sa bahay, di ba? Hahanapin pa. Pero kapag mayroong cellphone, direkta na yung pagsisend natin ng mensahe. Di ba dati, gumagastos pa ng load. Naabutan ko pa yun. Naglo-load pa, piso per text. Pero, nauso na yung unli. Hanggang sa pati text ngayon ay bihira na lang. Kasi ang lahat ay nandoon na sa Messenger or Viber o kung anumang messaging app. So, lahat tayo talaga ay gumagamit na nito. Hindi na siya masasabing luho na lamang. Siguro, ang masasabi nating luho ay yung laging upgrade no, ng cellphone, pero depende pa rin. Kasi may ibang tao na kaya naman nag-upgrade kasi ginagamit nila para, kumbaga, yun yung ginagamit nila sa kanilang hanap buhay. Kasi nga, mas mataas yung kalidad, halimbawa ng camera ng isang cellphone, mas malinaw ang maibibigay nitong larawan. Lalo na kung ang taong gumagamit nito ay halimbawa nagla-live selling, nag-online selling. So talagang kailangan nila ng magandang klase ng cellphone. Pero kung masasabi natin siyang luho, halimbawa 5 years old pa lang ang bata, pero naka-iPhone 16 na, hindi ba? Pero, ang dami nating pero, no? Kasi, case to case kasi. Kung sila ay may kakayahan, siguro, walang problema kasi may kakayahan silang bumili. Pero kung halimbawa naman na tayo ay ordinaryong tao, grade 4 ka, grade 1. No, mama, buy me iPhone 16. O yung grade 1 naka-iPhone 16. O tapos, saan niya gagamitin? Hindi ba? Samantalang yung grade 1, supposed to be, ay hindi pa dapat nagsi-cellphone. Hindi ba? So, case to case basis at syempre, depende sa pangangailangan, depende kung saan gagamitin. Pero, kung ang basic lang no, na messaging ang purpose at tawag in case of emergency, talagang masasabi na natin na ito ay pangangailangan.
Isa sa mga ginagamit natin na yung cellphone, kahit bata ay mayroon ng sarili o marunong nang gumamit ng cellphone. Pag birthday, tanungin mo anong gusto ng bata, gusto niya ng cellphone. Pero syempre, kailangan bilang magulang, limitado pa rin dapat, kontrolado pa rin natin dapat yung paggamit ng ating mga anak ng cellphone. Bakit? Kasi syempre alam naman natin yung mga hindi magandang epekto nito sa ating mga anak. Diba? Para sa kanilang mata, yung radiation na nare-receive nila na napakabata pa at nagkakaroon halimbawa ng mga behavioral na nagbabago yung ugali, hindi na nag-aaral, gusto na lang lagi nakatutok sa cellphone, naglalaro, nanonood ng kung ano-ano. At syempre, may mga websites na hindi para sa bata na kapag hindi kontrolado ng magulang ay na-access ng mga bata. So, bukod sa cellphone, iba pang halimbawa yung mga laptop, tablet, digital camera, at headphones or yung mga earpods ninyo o airpods ninyo. Lahat ng ito ay nakatutulong upang mapagaan at mapabilis ang ilan sa ating mga gawain sa araw-araw. Kasi nga, pag si cellphone, all-in-one na siya, di ba? Kaya parang naging pangangailangan na. Bakit? No, nandun na yung camera. Pwede ka na makinig ng music. Actually, naging isa rin to sa mga naging dahilan bakit medyo humina na yung ating mga AM at FM. Kasi, lahat na naka-Spotify na, naka-YouTube Music na, nandoon na. Ibig sabihin na pa-personalize natin lahat ng mga kanta na nais nilang pakinggan. Kapag sa FM kasi, ang nagko-control ay DJ. Kapag gusto mo yung kanta, ire-request mo pa. Hindi ko alam kung naabutan. Sigurado ako hindi nyo na naabutan yon. Pero yung mga mama nyo, papa nyo, tita, tito, yan, naabutan pa nila yung may FM, di ba? Na magre-request ka pa ng kanta at AM, no? Yung mga balita. Pero hanggang ngayon, may mga AM stations pa rin tayo kasi mahalaga yon, balita yon. Pero kapag may kinalaman sa mga tunog, medyo nawawala na kasi nga napapersonalize na ng cellphone. At napakarami nating apps na pwedeng i-download na pwedeng makatulong sa atin. So, ganun siya, kumbaga all-in-one, andun na lahat. Pwede kang tawagan, i-message, sendan ka ng report, sendan ka ng project, gumawa ka ng video, gumawa ka ng vlog. Pwede kang mag-report, pwede kang maging newscaster, basta may cellphone ka, di ba? Pwede kang maging patroller. Ayan, at napakarami pa. So, nakatutulong rin ito upang mapadali ang ating komunikasyon, lalo na sa mga taong malayo sa atin yan. Hindi na gumagastos talaga yung ating mga magulang na nasa ibang bansa. Kasi dati napakamahal ng roaming, hindi ba? Hindi mo makakausap yung mga mahal mo sa buhay sa ibang bansa kapag walang roaming at dati sumusulat pa, hindi ba? So, ngayon, basta may wifi at may mga apps tayo, may mga FB tayo, may mga messenger tayo, parang nasa kabilang kanto lang yung ating mahal sa buhay na nasa ibang bansa. So, naging mas connected tayo sa bawat isa. Ngunit, kung ang mga ito ay may mga sira o luma na, ano kaya ang maaari nating gawin? O mama, hindi na updated yung iPhone ko, palitan mo na to. So, anong gagawin ni mama? O anong gagawin mo sa iPhone mo na nandyan? Pwede pang gamitin, pero hindi na nga lang siya yung pinaka-latest. Or talaga namang sira na, aksidenteng na hulog sa antag dito, nabasa ng tubig, or basta may mga nangyaring hindi maganda kaya nasira ang gadget. So, paano natin masasabi ng isang gamit teknolohikal ay hindi na maaaring gamitin? Sa pagkakaroon ng tao ng mga gamit teknolohikal ay may mga hamon siyang kinakaharap kung paano ito pangangalagaan at gayon din kung ito ay patapon na. Kasi syempre, hindi rin yung pagde-dispose nito, may mga hindi rin itong magandang na idudulot sa kalusugan ng tao. Ilan sa mga hamon na kinakaharap natin sa sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal ay hindi pagsisinop sa mga gamit na ito. Hindi rin alam kung paano ito itatapon o iimba kung ayaw pa itong itapon. May sentimental value, no? Ayaw natin ibigay. Kasi usually sa isang pamilya, diba? Halimbawa, kung si nanay natin o si tatay natin ang lagi nag-upgrade ng cellphone, pasa-pasa yun pababa. So, ang nangyayari, kung ikaw ay bunso, yung pinaka hindi na updated na cellphone, yun muna ang mapapapunta sa iyo. Hanggat ito ay gumagana, hindi ba? Pero paano yun kung nakadami na, ano nang gagawin dun sa mga kumbaga lumampas na sa bunso? Saan mo na yun dadalhin? Paano mo yun
i-dispose? Itatago mo ba? Ipapamigay mo ba? O ano kaya ang iyong gagawin? Ang mga sumusunod na ilan sa mga hakbang upang matugunan natin ang hamon sa sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. Una, iwasan ang paglalagay ng mga gamit teknolohikal kahit saan. So, ibig sabihin, huwag daw ilagay kung saan-saan ang ating mga gadgets. Pangalawa, maging masinop. Kung maaari pa namang gamitin ng ating ate o ng ating kuya, kung ang gusto lang naman ng ating magulang ay matawagan tayo at magkaroon ng komunikasyon sa atin, pwede pa natin itong pagtiyagaan. So yung iba, napakasinop, hanggat hindi nagba-blackout ang cellphone, no? Gagamitin at gagamitin pa rin. Kasi nagagamit naman niya yung basic niyan. Kumbaga, hindi naman siya maselan sa lente ng camera, hindi niya masyadong iniisip kung pag nag-picture ay blurred, wala yun sa kanya. Ang gusto lang niya, magamit yun para pantawag sa pamilya o mapantawag sa anak. So, yun, maging masinop. So, hanggat gumagana pa, gamitin pa natin. Pero sabi nga kanina, may exemptions tayo, lalo na kung ginagamit sa hanap buhay ang gadget. Maging masipag sa pagbabasa kung paano ang tamang pagtatapon ng mga gamit teknolohikal. Alamin ang mga tamang lugar kung saan maaaring ilagay ang mga gamit teknolohikal. So, paano ba? Saan ba natin ito dapat itago? Okay, gawin ang 3 R's. Reduce, reuse, at recycle. So, bawasan yung pagbili ng pagbili. Kapag magagamit pa naman ulit ang ating gadget, ay pwede pa ulit gamitin, hindi ba? Kung maipapaayos naman na hindi maapektuhan ang performance ng iyong gadget, mas maigi. Pero kung ang gagastusin mo ay katumbas na ng bagong cellphone o bagong gadget, syempre, mas practical na bumili na lang ulit ng bago. At recycle. May mga bumibili ng mga lumang gadget or sirang gadget kasi kung yung halimbawa sila ay mga nag-aaral kung paano mag-ayos ng mga pyesa nito, binibili nila sa mas mababang halaga, tapos yun yung pagpapractice sa nila. So might as well, pwede naman yun para nang sa gayon, syempre hindi mo na rin naman yun magagamit kahit paano, kumita ka pa kahit kahit hindi malaki, di ba? Pang merienda, ganyan. Okay, so ito ay gawain naman. So, pumili ng 3 hakbang upang matugunan natin ang hamon sa sariling pamamahala sa mga pagtatapon ng gamit teknolohikal. Isulat ito sa graphic organizer at ilagay sa ilalim ang paliwanag para sa bawat isa. Okay, so para naman sa susunod, paano natin may papakita ang 3 R's sa mga patapong gamit teknolohikal. So, nabanggit na natin ito kanina. Hanggat kaya pang gamitin, no, para mabawasan din yung laging pagbili, makakatipid pa tayo. Hanggat kaya pang maayos, at kung hindi naman na, o di saka na. Pero kung kaya pang maayos at meron ka namang pambili at gusto mong bumili, o wala naman din problema kung may pambili. So, ipasa na lamang sa ibang kasapi ng pamilya na kung saan maaari pa nilang mapakinabangan ang iyong gadget. Tumungo tayo sa ating ikalawang kaugnay na paksa, wastong pagtatapon ng gamit teknolohikal. So, paano ba natin ito dapat itapon? Ano ang dapat nating gawin kung sakaling masira ang ating gamit teknolohikal? Pag nasira, usually talagang tinatabi na lang sa drawer, no? Hindi ko pa, o kaya naman, ang ginagawa ko dati, at to personal kong karanasan, kung hindi ko ibibigay sa aking kapatid na bunso, ay ibebenta ko sa mas mababang halaga. Nang sa gayon, makukuha ko na pinagbentahan na idadagdag ko pambili ng bago. So, ganun lang. Pero hindi pa ako, bihira kaming nagtatapon ng gadget. So, unless talagang wala nang pag-asa, no? Talagang hindi na siya magagamit. Okay, so basahin natin ng maikling talata. Masaya ang batang si Blas nang sumapit ang araw ng Pasko. Nakaipon siya ng pera na galing sa kanyang mga ninong at ninang. Idinagdag niya ito sa kanyang naipon upang makabili ng tablet. Ito ang kanyang pangarap na mabili sa kanyang naipon. Lumipas ang 1 taon at binilhan siya ng bagong tablet ng kanyang tatay na nasa ibang bansa. Napaisip siya kung ano ang gagawin niya sa kanyang lumang tablet. Nanghihinayang rin siya dahil ito ay gumagana pa naman. Pinayuhan siya
okay, ng kanyang pinayuhan siya ng kanyang ina na i-donate na lamang ito sa mga organisasyon o institusyon na tumatanggap ng mga lumang gamit teknolohikal. So, maganda ba yung ipinakitang pag-iipon ni Blas upang mabili niya yung kanyang gusto? So, maganda kasi kumbaga hindi na niya inasa pa sa kanyang nanay at tatay. Okay, so pinayuhan siya ng kanyang nanay na i-donate o ibigay sa mga organisasyon na tumatanggap ng mga ganong klaseng donasyon. Okay, so yun yung naging payo sa kanya ng kanyang nanay. So maganda ba yung pinakitang pag-iipon ni Blas upang mabili niya yung kanyang gusto at bakit? Okay, so syempre maganda sapagkat sa murang edad ay natuto siyang mag-impok at the same time hindi niya nainasa yung kanyang mga nais sa kanyang magulang. Ano yung masasabi mo sa payo ng kanyang ina? So syempre maganda sapagkat nandun na yung pagkakawang gawa. Nandun yung donasyon, yung kumbaga makakatulong ka sa ibang mga bata o ibang tao na higit na nangangailangan na walang kakayahang bumili. Pero syempre, kung ako si Blas, hindi pa rin, dito lang tayo sa totoo, no? Real talk. Lalo na kapag pinag-ipunan natin yung isang bagay, ay medyo mabigat pa, hindi pa ganun kadali na i-let go. Pero siguro hindi naman agad-agad kasi naka 1 year naman na. Kung siguro naman sa tingin ni Blas, okay na, nakapag-serbisyo na sa kanya yon, sulit na yung kanyang pag-ipon, di maaari na itong ibigay sa mas nangangailangan. So, masasabi mo bang masinop si Blas at bakit? So, syempre, masinop sapagkat nakagawa siya ng paraan para mabili yung kanyang nais na hindi na humihingi ng ekstrang pera sa kanyang mga magulang. Maaari ba kayong magbigay muli ng mga halimbawa ng gamit teknolohikal? So, ano pa ba iba nating gamit teknolohikal? Pwede yung ating mga printer, kung may printer sa bahay, may scanner, ano pa, may mga CCTV cameras, mga gadget yan, hindi ba? Na nakakatulong din sa ating mga magulang, lalo na kung wala tayong bantay, o kaya naman may mga kasama tayo sa bahay, pero kumbaga syempre gusto pa rin, kahit na malayo yung ating magulang ay nakikita pa rin tayo sa bahay. Ano pa yung ating mga gamit teknolohikal? Kung meron pa kayong mga bukod sa laptop, yung iba nating mga peripherals ng ating mga laptop, mga mouse, keyboard, ano pa ba, yung mga hard drive, at marami pang iba. So, ano yung maaari natin gawin sa mga ito kung ito ay patapon na? So, para malaman natin, narito ang 7 mungkahing hakbang ukol sa sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. Una, paggamit muli o reuse. Kung ang patapong gamit teknolohikal ay nasa magandang kondisyon pa, maaari pa itong magamit ng iba. Pwede natin itong ibigay sa mga nakababatang kapatid, pinsan, kapitbahay o kaklase na nangangailangan. Maaari din natin itong gawing donasyon sa mga organisasyon o institusyon na tumatanggap ng mga ganitong bagay. Pag-recycle, may mga tatak ang gamit teknolohikal kung saan ipinapadala nila sa kanilang mga tindahan o pwesto ang kanilang mga lumang gamit teknolohikal. Kung minsan ay may kapalit rin ito na bagong gamit teknolohikal. Okay, yung sinasabi nila dito, halimbawa, yung ibang mga brand ng cellphone, mga brand ng ating mga gadgets, kapag doon ka sa kanila bumili at gusto mong mag-upgrade, pwede mo yung ipaswap sa kanila. Tapos, magdadagdag ka na lang ng hindi kasing tulad ng presyo ng brand new. So, halimbawa, pwedeng makalas ka ng 10,000, makalas ka ng 5,000, depende sa kanilang pagsusuri doon sa ipapaswap mo. Hindi ba? Kung suswertehin ka naman, kung gusto mo mag-downgrade or mag-iba, halimbawa ng gamit, kung ayaw mo na ng cellphone, tablet, o halimbawa, mas mura yung tablet, baka makuha mo pa ng libre. Hindi ba? So, yun, yung pagre-recycle. Ibabalik mo sa kanila. So, syempre, mas gusto nila yun kasi hindi natin alam kung anong gagawin nila. Pwedeng i-upgrade nila o hindi natin sure. Pero, kumbaga, sila na yung bahala mag-dispose ng inyong gadget. Alamin ang tamang paraan ng pagtatapon. Mayroon tayong iba't ibang paraan ng tamang pagtatapon ng iba't ibang gamit teknolohikal. Mahalagang malaman ang tamang paraan na ito upang maiwasan ang iba't ibang panganib na maaring sa ating kalusugan o sa ating kapaligiran. Maaari tayong magtanong sa ating mga magulang, guro o tumingin sa internet.
pagbasa sa mga direksyon. Bukod sa mga nakalagay na tamang paggamit ng ating mga gadget o gamit teknolohikal, ay may pababasa rin tayo sa mga kahon nito ng tamang pagtatapon o pag-iimbak. Isa sa mga ito ang pag-aalis ng baterya bago ito itapon kasi maaring sumabog yung baterya. Diba kapag kalimitan dati, nung natatanggal pa yung battery ng cellphone, may mga ganun pa tayong cellphone, diba, yung natatanggal yung battery. At ano yung kalimitang nagiging problema? Lumulobo yung battery, na overcharge, hindi ba? At delikado kasi kapag dinispose, tinapon natin na hindi tinanggal yung battery, pwede siyang sumabog, no? Kasi combustible siya. Lalo na kapag nakulob sa mainit. Ano po? So, kaya kailangan tanggalin ng baterya bago ito itapon. Pagsangguni sa otoridad. So, maaring tayong sumangguni o magtanong sa barangay o city hall kung walang malapit na recycling center ukol sa tamang paraan ng pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. Pagtatago ng mga patapong gamit teknolohikal. Kung hindi naman agad maitatapon ng mga patapong gamit na ito, siguraduhin ito ay nakatabi sa isang ligtas na lugar kung saan malayo sa mga gamit o kemikal na magiging sakuna, na maaring magdulot ng sakuna. Kasi hindi natin alam kapag nagkaroon siya ng contact sa ibang kemikal, hindi natin alam kung ano yung magiging reaction. Baka magkaroon ng chemical reaction, baka sumabog, o hindi natin alam kung ano pa yung mga posibleng mangyari. Lalo na kung hindi naman tayo well-versed o hindi natin kabisado, no, yung mga chemical na nandoon, nakapaligid sa atin. Hindi natin alam kapag natapunan pala siya ng suka o magkakaroon ng ibang reaksyon yung ating gadget. Pag-alis ng mga personal na impormasyon bago i-donate o recycle ang mga patapong gamit teknolohikal, siguraduhin na naalis na ang lahat ng personal na impormasyon dito. Kumbaga na-reset nyo na. Kumbaga na factory reset nyo na, ibig sabihin walang nang laman lahat, no? Parang basic na features lang yun nandoon. Wala na kayong mga ibang impormasyon, mga pictures na nakasave doon. Maaari itong maging dahilan ng pag-access sa ating mga social media account o iba pang impormasyon. Maaari kasi siyang gamitin sa hindi magandang paraan. Kung bibigyan natin ng halaga at paglalaanan ng oras ang tamang pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal na ito ay pagpapakita ng ating pagiging masinop at pagsasaalang-alang ng ating kaligtasan. Pagsasaalang-alang ng ating kaligtasan. So dito naman, kayo ay magkakaroon ng isang pagsasanay. So gamit ang graphic organizer, ilagay ang epekto ng wastong pagtatapon ng gamit teknolohikal sa kalusugan ng tao at kaligtasan ng kalikasan. Sunod naman, sa inyong tahanan, paano nyo isinasagawa ang pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal? Tayo naman ay tumungo na sa ating panghuling kaugnay na paksa. Ito yung segregasyon, yung paano ba yung paghiwa-hiwalay, no? Yung paano ba natin i-dispose yung ating mga patapong gamit teknolohikal sa pamamagitan ng segregasyon. Lagi natin ginagawa ang paghihiwa-hiwalay ng mga basura sa nabubulok at di nabubulok. Ito ang tinatawag natin na waste segregation. Gayon din ang ating dapat gawin sa mga gamit teknolohikal. Ang mga gamit na ito ay gawa sa iba't ibang materyales gaya ng plastic, metal at iba pa. Sa paghihiwa-hiwalay natin ng mga materyales na ito, mapapadali ang pagre-recycle sa mga parte nito na maaari pang magamit, yung mga pyesa na pwede pa namang gamitin na hindi naman siya nakasama doon sa mga nasira, hindi ba? So ibig sabihin pwede pa siyang magamit. Kaya marami ang bumibili ng mga lumang cellphone, mga sirang cellphone dahil ang kinukuha nila doon ay yung ibang mga pyesa na sa tingin nila ay pwede pang magamit. So narito ang isa pang pagsasanay. Tingnan kung nakuha mo ba ang tamang sagot para doon sa ginulo ng mga salita para mabuo yung wastong pahayag. Para sa ika-apat na araw, ito na yung inyong pagsusulit o ebalwasyon. At dito na nagwawakas ang ating aralin sa GMRC 5 Quarter 1 Week
Nawa tayo ay naliwanagan, nabigyan tayo ng bagong kaalaman kung paano ba natin itatapon yung ating mga gadget o yung ating mga gamit teknolohikal upang makaiwas sa mga hindi magandang epekto nito sa ating kalusugan at gayon din sa hindi magandang epekto nito sa kalikasan. So maraming salamat sa inyong pagtutok at nawa kayo ay may natutunan sa ating leksyon o aralin sa linggong ito. Maraming salamat. Ako si Teacher Aiza at magkita-kita tayo ulit sa susunod na linggo. Paalam!